Araw mga kababayan, nako po, balita na sa international media ang bayaran na nangyayari at ang pag-asikaso ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa taga-ICC. Ito panoorin natin ang balita mga kababayan natin. Charges against the former president of the Philippines, Rodrigo Duterte. 18 whistleblowers have come forward documenting a massive trove of cash payments being made in secret. A Philippine lawyer did a sworn affidavit from 18 former armed services personnel of the Philippines who provided security amid the criminal investigation into President Duterte. The sworn testimony tracks bribes to foreign investigators with suitcases of cash covertly handed to them. As a reminder, Rodrigo Duterte was arrested a year ago on his arrival to Hong Kong and transferred to The Hague. He's accused of crimes against humanity during his war on drugs between 2011 and 2019. Well, let's get down to the... So, tingnan niyo po mga kababayan yung detalye kung paano po inaresto si President Duterte. Talagang kompleto po mga kababayan po natin. At itong naging affidavit ng mga Marines, hindi nila kayang pagtakpan ito. Kaya kahit anong kasinungalingan pa na pinapakalat ni Boying Rimulya ngayon, na yung delivery ng pera ay nagsimula pa sa Duterte administration, hindi nila kayang pwedeng pasinungalingan itong sinasabing ang mga taga-ICC ay ginasusan ng gobyerno ng Pilipinas. Live now to attorney Levy Baligod, who presented a sworn affidavit from 18 current and former Philippine Armed Service personnel tied to this case in question. This is very intriguing. Mr. Baligod, good afternoon and welcome to the program on RT International. Yes, good afternoon, Mr. Rory Sochet, and good afternoon as well to all your viewers. It's a great pleasure to have you on the program today, sir. Just so I understand, you are the attorney representing 18 individuals who made claims of delivering suitcases stuffed with cash who were allegedly for funding an ICC probe into the former president, Rodrigo Duterte. Can you please help me understand and break that down? Over to you. Yes, these 18 former military officers were employed by former Congressman Saldico, who was the former chairman of the House Committee on Appropriations. And they were involved in the delivery of cash on several occasions to Mr. Trillanes, who was in charge with liaisoning with Ayan po mga kababayan nagko-collaborate po itong sinasabi po ni Attorney Baligod sa impormasyon na sinabi po ng abogado ni Tatay Digong doon sa The Hague. Naalala niyo po ba nung confirmation of charges against kay President Duterte, ito po yung sinasabi ni Attorney Kaufman na ang gobyerno ng Pilipinas ay may kinakausap na isang private citizen na gumagawa ng hakbang upang i-connect ang gobyerno ng Pilipinas at ang ICC, at ito yung nagpapagitan. Kaya hindi man pinangalanan mga kababayan kung sino ito, mukhang si Trililing na nga rin ang tinutukoy ni Attorney Kaufman. Kasi ayon nga kay Attorney Kaufman, no, mayroon siyang hawak na mga ebidensya pero hindi niya pa nga ilalabas. At parang nagkaroon sila ng pag-submit ng mga dokumentong ito, yung mga bidyong ito na hindi na pinakita sa publiko. Kaya ang duda ko, ganito rin ang talagang sinasabi po ni Attorney Baligod. Talagang itong si Trillanes ang sinasabing nagkaroon nga ng $2 milyong na pundo para gamitin sa pagproseso ng mga ebidensya, pag-interview at pag-collect ng ilang mga dokumento na kung tutuusin mga kabayan po natin, ika nga, ito lahat ay imbento lang nila laban po sa dating presidente. Mantakin mo ang sinasabi nilang napakaraming ebidensya nila laban kay President Duterte. Hanggang ngayon, kahit sa Pilipinas, hindi nila kayang kasuhan. Yung palusot dyan ni Boying Rimulya, mahirap daw makahanap ng ebidensya dito sa Pilipinas. Ang ebidensya nila na hawak ngayon, yun din yung pinipresent nila sa The Hague. Kaya tama lang na malaman po ng international community yung ginagawa nilang pagbayad, paggastos ng pera ng gobyerno ng Pilipinas para lang ipakulong yung dating presidente na talagang tunay na nagtrabaho naman ng tama. Okay, tuloy natin ito, mahaba pa ito. With the ICC investigators here in the Philippines. So they know that
large amount of money was delivered to Mr. Trillanes to support his collaboration with the ICC investigators here in the Philippines. So this sounds like good old-fashioned bribery, if I'm not mistaken. So if I understand this ICC or this official working for the ICC probe was accepting suitcases of cash to further his probe into his how he wanted it to work out. Help me understand this. No, to be fair, the 18 former soldiers did not see Mr. Trillanes actually handing money to the ICC investigators, but they know that large amounts of money were delivered to Mr. Trillanes, being the liaison of the political opponents of former President Duterte here. And then they also saw, being the security detail to the ICC investigators, that they only interviewed witnesses that were brought to them by Mr. Trillanes, and therefore it is a fair conclusion that there was no bona fide investigation that was conducted here. All their expenses, hotel accommodations, travel expenses, including the use of private vehicles owned by politicians who are publicly known as opponents of Mr. Duterte, were used by the ICC investigators. And we know that being investigators, they should not only be impartial, but should also appear to be impartial. Yeah. But that did not happen here in the Philippines. All right, so if I'm getting this correct, some of this money is coming from former political opponents of Rodrigo Duterte. They want to make sure the ICC probe hammers down on Duterte and essentially gets him out of the political picture. But after these accusations... So, yan na po, mga kababayan po natin, no? Kalat na sa international media ngayon ang ginawa nilang panggagago sa sambayan ng Pilipino at talagang ginastusan nila gamitin ang pera ng taong bayan para iparesto si President Duterte. So tama yan, tama lang na malaman po ng hindi lang ng mga Pilipino kundi ng international community rin kung anong klaseng gobyerno ngayon mayroon ang Pilipinas. Kaya sinasabi ni Bongbong Marcos sa mga kongresista na mahiya naman kayo, siya yung mahiya sa kanyang pinagkagawa kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Kaya dapat maibalik na si Tatay Digong sa Pilipinas dahil walang kaso at illegal ang ginawa nilang pagpapa-aresto. Po ang pagiging sinungaling ng gobyerno natin ngayon, lalong-lalo na po itong sekretary ng DILG na si John Vic Remulla. Dahil sa kanyang isang press conference, mga kababayan po natin, pinagmamayabang niya na wala na daw pong kailangan ng EJK, hindi na daw kailangang pumatay para matapos itong talamak na droga sa ating bansa. At pinagmamayabang niya, mga kababayan po natin, na talagang mababa na yung krimen sa ating bansa. Kaya nagalit po ang isang kababayan natin at napamura po ito kay John Vic Remulla dahil sabi niya nga, sa isang broad daylight, pinatay ang kanyang pinsan. So, actually yan ang nakikita natin ngayon, mga kababayan. Talamak po yung patayan sa buong Pilipinas. Wala pong war on drugs yan, mga kababayan ha. Pero baliktad po yung nangyayari. Yung namamatay ay mga inosenteng tao. At yung pumapatay, yung mga adik, kriminal na mga salot sa ating bansa na tila ba pinoprotektahan ng gobyernong bangag ngayon. At ang gusto nilang gawin ay i-manipulate. Gustong paniwalain ng taong bayan sa kanilang kasinungalingan. Kaya mapapamura ka talaga, lalong-lalo na. Itong nagsalita ay pinsan niya mismo ha, broad daylight, pinatay. Tapos si pagmamayabang ni John Vic Remulla na mababa na po yung krimen. Kita nyo mga kababayan natin? Kaya dito mo talaga makukumpara na napakaganda po ang administrasyon ni Tatay Digong. Dahil nagiging totoo po sila kung ano po yung nangyayari sa ating bansa. Ngayon pinagtatakpan po nila Mantakin mo ha, tunituniladang pulburon yung mga nahuhuli pero walang mastermind, walang tulak, walang protector. Paano nangyari yon? Kusa na lang na itinapon, kusa na lang na ipinaanod sa dagat. Diba? Ipinagastusan po nila yan ng milyon-milyon o bilyon-bilyon para ma-produce yung mga illegal na pulburo na yan. Tapos sabihin ni John Vic Remulla na hindi na kailangan yung EJK. Kaya kung titingnan nyo po sa social media, imbis na matuwa ang taong bayan sa sinasabi nilang bumaba na yung krimen, ilalo pang nagagalit at pinagmumura na po sila. Hindi lang po ang isang kababayan natin. At sino pa yung maniniwala sa kanila? Wala na po.